Sa paglipas ng panahon, ang Taal ay isang bayang matatagpuan sa puso ng Batangas. Ang bayang ito ay hindi lamang isang lugar. Ito ay saksi sa mga pangyayaring nagbago at magbabago sa kasaysayan. Isang tahanan ng mga alaala, isang bayan na itinuturing na sagisag ng kultura. Sa bawat kanto, sa bawat sulok, sa bawat batong pader ng Taal, mayroong kwento na natatangi. Kwento ng pag-ibig sa gitna ng revolusyon. Isang tahanan sa Taal, ang tahanan nagsilbing kanlungan sa mga bayani ng Pilipinas. Ang tahanang naging saksi sa panahon at patuloy na nabubuhay hanggang ngayon. Ito ay ang Casa Regalo de Boda. Isang tahanang handog para sa minamahal na asawa. Ang natatangi at minamahal, Aling Eriang. Ang mga mayayamang Taalenyo, kung hindi man sungapi, ay sumuporta sa revolusyon. Isa sa pinakamayaman na pamilya ay ang mag-asawang sina Don Eulalio at Gliceria Villavicencio. Itinayo ito bago ang taong 1850. Ang Victorian era ancestral house na ito ay higit pa sa isang tirahan. Ito rin na isang santuaryo para sa mga revolusyonaryo at isang patunay ng katapangan at pagiging makabayan ng isang kahanga-hangang babae, si Gliceria Marelia de Villavicencio. Si Gliceria Marelia de Villavicencio, nakilala rin bilang Aling Eriang, ay isinilang noong Mayo 13, taong 1852 ng mayamang mag-asawang Vicente Marelia at Gertrudis Legazpi. Pangatlo siya sa 7 anak, at ang kasaganaan ng kanyang pamilya ay nagbigay daan upang makatanggap siya ng magandang edukasyon sa Santa Catalina College sa Intramuros. Sa edad na 19, pinakasalan ni Gliceria si Eulalio Villavicencio, isang kilalang may-ari ng barko. Ang Casa Regalo de Boda ay nagsilbing santuaryo ng mga pinuno ng revolusyon. Dito nabuo ang mga plano at ginawa ang mga estratehiya upang labanan ang kolonisasyon ng mga Espanyol. Tinatinag ang dedikasyon ng mag-asawang Eulalio at Gliceria sa kanilang revolusyonaryong layunin. Dahil noong 1872, nag-donate sila ng 18,000 piso kina Juan at Antonio Luna para sa kilusang propaganda. Bilang pasasalamat, niragaluhan sila ng kilalang pintor na si Juan Luna ng pinta ng kanilang mga larawan na mas nagpatibay ng kanilang suporta. Ang orihinal na kisame at dingding ng bahay ay sumisimbolo sa mga kwento ng nakaraan sa pamamagitan ng pagpapakita sa kagandahang arkitektura nito. Katulad ng mga karaniwang bahay sa Taal noong 1850, nagtatampok din ito ng mga hardwood sa itaas na palapag, mga hand-painted canvas ceiling, at mga inukit na acanthus console. Lahat ito ay napanatili ang kagandahan at kasaysayan ng panahong iyon. Ang mga dingding naman na mga adobe blocks sa ground floor ay sumusuporta sa itaas na palapag na pinalamutian ng kumasinsin na mga ukit ng molave, na sumasalamin sa pagkakayari at kasiningan ng panahong iyon. Napatunayang hindi lamang nasusukat sa kontribusyong pera ang kabutihang loob ni Eulalio at Gliceria. Ang kanilang tahanan ay nagsilbing tagpuan ng mga revolusyonaryo at nagsilbi itong lugar kung saan inihasik ang mga binhi ng kalayaan. Gayunpaman, ang kanilang pagkamakabayan ay nagkaroon ng matinding kapalit. Noong taong 1876, inaresto si Eulalio dahil sa kanyang pagkakasangkot sa katipunan at ikinulong ng 2 taon sa Fort Santiago.
matagal, ay pumanaw siya sa 3 taon pagkatapos ng kanyang paglaya. Ngunit, nanatiling buhay ang kanyang pamana dahil sa patuloy na suporta ni Glyceria sa revolusyon. Sa magulong taon ng revolusyon, hindi natinag ang pasya ni Glyceria. Siya ay isa sa mga nagsilbing lakas at suporta ng puwersa ng revolusyon. Dito niya nakuha ang titulong Madrina General de las Fuerzas Revolucionarios o Godmother General of Revolutionary Forces. Ang kanyang pangako sa layunin ay nagbigay inspirasyon sa marami at nagkaroon ng mahalagang papel sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Kabilang sa mga kayamanang nakalagay sa loob ng Casa Villavicencio ay isang miniature ng SS Bulusan, ang unang barkong pandigma ng mga Pilipino, na sumisimbolo sa legasiya ni Eulalio Villavicencio bilang isang kilalang may-ari ng barko. Ang mga antigong plato naman na ginagamit ng pamilya ay nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay ng mga naninirahan dito. Ito ay sumisimbolo sa kanilang mga makasaysayang kontribusyon noong panahon ng revolusyon. Mula sa sala, matatanaw ang isang tanawin na nakasaksi sa mga pagbabago at sa di-natinag na dedikasyon ng isang pamilyang nakatuon sa kalayaan ng ating bansa. Ang nakamamanghang tanawin na ito ay nagpapaalala sa atin ng walang hanggang kagandahan at kahalagahan ng makasaysayang tahanan na ito. Ang Casa Villavicencio ay higit pa sa isang ancestral home. Ito ay isang tanglaw ng pagiging makabayan, isang tagapangalaga ng kasaysayan, at isang simbolo ng walang hanggang paglaban para sa kalayaan. Sa mga pader nito, nabubuhay ang pamana ni Glyceria Marelia de Villavicencio na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na pahalagahan at alalahanin ang mga sakripisyong ginawa para sa kalayaan ng Pilipinas.